Malaking update para kay Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers. Matapos niyang i-confirm na nakabalik na siya sa 5-on-5 action. Unang beses mula noong June matapos ang kanyang Achilles injury. Matatandaan na napunit ang Achilles ni Haliburton sa Game 7 ng NBA Finals laban sa OKC, kung saan nagtapos ang pangarap ng Pacers na makakuha ng kanilang unang championship at napunta sa Thunder ang Larry O'Brien Trophy. Kahit may iniindang calf strain, pinilit pa rin maglaro ni Haliburton para tulungan ng kanyang koponan. Noong July, kinumpirma ng Pacers na hindi na siya maglalaro sa buong 2025-26 season para masigurong fully recovered siya at maiwasan ng mas malalang injury. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang star point guard, hirap na hirap ang Indiana Pacers ngayong season. Hawak ang 1861 record at isa sa pinakamasamang record ngayong season. Habang nagpapagaling, naging aktibo si Haliburton sa off-the-court bilang analyst sa NBA On Prime. At hinarap din ang iba pang hamon tulad ng shingles. Sa kabila ng lahat, malinaw ang mensahe niya. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Sa kabilang banda, isa pang NBA star ang matagumpay na nakabalik mula sa Achilles injury. Ito ay si Jason Tatum ng Boston Celtics. Kasalukuyang nag-average ng solid numbers matapos ang kanyang comeback. Para sa Pacers, tapos na ang season na ito. Pero ang susunod na taon ay may malaking pag-asa. Samantala, balikan natin ang pinakabagong balita sa Philadelphia at sa kanilang superstar si Joel Embiid. Isang panibagong problema na naman ang kinaharap ng koponan matapos ma-diagnose si Embiid ng appendicitis, isang kondisyon kung saan namamaga ang appendix at kailangang operahan agad. Agad siyang dinala sa Houston at sumailalim sa appendectomy. Ayon sa team, naging matagumpay ang kanyang operasyon. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan siya makakabalik. Pero karaniwan umaabot na hanggang 6 na linggo ang recovery mula sa ganitong operasyon. Dahil dito, malaki ang posibilidad na hindi na makabalik si Embiid ngayong season, lalo na't papalapit na ang playoffs. Maliban na lang kung makapasok ang Sixers sa mas malalim na bahagi ng postseason. Pasok na sa play-in tournament ng Philadelphia pero malaking kawalan ang pagkawala ng kanilang superstar. Dagdag pa rito, hindi ito unang injury ni Embiid ngayong season dahil limitado lang sa 38 games ang kanyang nalaro matapos makaranas ng iba't ibang injury tulad ng problema sa tuhod, shin at oblique. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit ring inaadlangan ng injuries ang kanyang karir lalo na tuwing papalapit ang playoffs. Unti-unti pa lang sana nakakabawi ang Philadelphia at nagsisimula na bumalik ang kanilang magandang laro, lalo na magtulungan si Joel Embiid at Paul George sa panalo nila kontra Chicago Bulls. Bukod pa doon, nagbabalik na rin sa lineup si Tyrese Maxey kaya unti-unti na nagiging buo ang kanilang roster. Pero dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari, marami ang nagtatanong kung minamalas pa talaga ang Philadelphia. Kung babalikan ang kanilang kasaysayan, maraming hindi magandang pangyayari ang nangyari sa koponan mula sa mga maling desisyon sa draft, issue sa management hanggang sa injuries ng kanilang mga star player. Pero sa uli, hindi ito sumpa kundi resulta ng sunod-sunod na injury at hindi magandang timing. Sa ngayon, nakatuon ang Sixers sa paghahanda para sa playoffs kahit wala si Embiid. At para sa kanilang fans, ang tanging hiling ay ang makabalik ng malakas at healthy si Embiid.